Gandang umaga sa ating lahat. At salamat sa Panginoon at may pagkakataon naman ako to share the Word of God. Sana ma-encourage ko kayo. No? Sana pare-parehas tayong ma-uplift ang ating pananampalataya kay Lord. So, patuloy tayong manalangin muna. Okay, let's bow our heads and magpakumbaba tayo sa Diyos. Buksan natin ang ating puso, buksan natin ang ating isip para sa salita ng ating Panginoon. Let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for this day, Lord. Salamat, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ng iyong mahabaging pag-ibig, Lord. Ang iyong mahabang kamay, Panginoon, to stretch out, Lord God, upon every one of us, Lord God. So we can hear clearly, Lord, your word sa aming buhay. Ma-uplift kami, ma-encourage kami, Panginoon. Samahan mo kayo, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso at kaisipan, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang aming kabigatan, Lord. Ano man po, Panginoon, ang aming sitwasyon, Panginoon. I pray, Lord, na ikaw, Panginoon, ang makita namin, Panginoon, ang kabutihan mo lamang, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon. Samahan mo kami. In Jesus' name we pray. Amen. So, this morning, I would like to share with you about ano ba yung sinabi ng Panginoon bago siya pumunta sa heaven, okay? Meron siyang laging sinasabi kapag na-encounter niya yung mga alagad, okay? Nagpakita siya, ni-reveal niya yung sarili niya sa mga alagad, okay? At ang unang sinasabi niya ay kapayapaan ang sumasa iyo. Okay, so mainyo ang kapayapaan, parang ganun. So, alam niyo po, mahalagang pag-usapan natin sa panahon ngayon, di ba? We are living in the chaotic world. Ibig sabihin, chaotic world ay hindi naman talaga masayang mabuhay sa mundong ito, hindi ba? Ang daming problema, ang daming bagabag, ang daming suliranin, okay? So, dun sa mga bagay na sitwasyon na naranasan natin, okay, mahalaga nating malaman kung paano tayo humuhugot ng kapayapaan sa ating buhay. Okay? Tignan natin yung sitwasyon ng wala tayong kapayapaan at meron tayong kapayapaan sa panahon na dumaranas tayo ng mga bagay sa mundong ito na hindi magagaan, mabibigat. Okay? So, kung explain natin yung fundamentals ng kailangan ng tao, okay, hindi lang naman financially kailangan capable ka or established ka. Maraming mga mayayaman walang kapayapaan sa buhay. Okay? Maraming mga mayayaman na kulang ang kanilang pakiramdam sa buhay nila dahil hindi sila mahal ng kanilang mga anak. Hindi broken family, 'di ba? Maraming mga tao na hindi nakakaranas ng kapayapaan pero meron silang mga bagay sa mundo, 'di ba? So in biblical concept of peace and its relevance to our lives, okay, sa ating buhay, wala kang ibang huhugutan ng kapayapaan kundi ang Diyos lamang. Nature of peace, sabi dito, the state of being free from disturbance. Okay? Pwede ka pala maging free, pwede kang maging malaya na hindi mo kailangan ng mga bagay-bagay na, well, kapag tinignan natin sa mundo, di ba? Sabi dito, merong worldly peace na tinatawag and merong biblical peace na tinatawag. Saan tayo doon? Pwede bang buot na lang? Okay? Magkaibang principles po kasi yun, okay? Worldly peace, kapag sinabing worldly peace, parang, okay, alam mo sa sarili mo na mayroong kapayapaan o wala. Okay, worldly peace is kung paano mo nakikita yung sarili mo doon para sa pamantayan ng iba or para sa, alam mo yun, parang itong problema na to, kayang-kaya kong, you always relying on yourself. Okay? Yung biblical peace naman,
napakalalim nun, napaka halaga nun sa buhay ng bawat mananampalataya. Bakit? Kasi wala kang resources, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng mga kailangan mo sa buhay, alam mo yung principles ng Diyos, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Alam mo na sasagutin ng Diyos yung mga pangangailangan mo, yung problema mo, alam mo na malalampasan mo dahil may mga problema ka na nalampasan dahil kasama mo ang Diyos, na pagtagumpayan mo, that means may tiwala ka sa Diyos at nagkakaroon ka ng comfort sa buhay mo. Naranasan ba natin yung mga bagay na yan? Or para bang kapag naranasan natin yung mga bagay na yan Lord, pagsubok na naman to Lord, ano ba naman ito? Hindi na ako makalampas dito. Okay? Well, may character ang bawat isa sa atin kung paano tayo dumaranas ng mga bagay na mabibigat. Subalit, kung alam natin yung principles ng kapayapaan na binibigay ng Diyos, we can do all things. Walang mahirap sa ating Diyos. Okay? So, saan ba nakukuha itong kapayapaan na to? Okay? Basahin ko muna yung sa John 14:27. Sabi dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad na binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Okay? Kabalisaan, okay? Ang result niyan, fear, di ba? Parang, ito na naman. Come on, ito na naman yung problema. Okay? Nauwigil na yung faith mo. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Lagi ko sinishare, mas magandang dumanas sa mga problema kapag, alam mo yun, lagi ka nag-hold on sa pangako ng ating Panginoon. So, ang source ng faith natin, ang tunay na source ng faith natin, okay, sa Diyos lang po. Romans 5:1. Ano sinasabi doon? Tignan natin. Manual tayo ngayon? Manual reading tayo ngayon. Diba? Walang high technology. Gusto ko ngayon yung manual reading ngayon. Okay? So, talagang nakakapagbasa tayo ng Bible. Sabi dito sa Romans 5:1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. I'm talking about biblical principles of peace. Okay? Ang worldly peace, kapag may dumaranas ng kabigatan sa buhay, nire-resolve nila ng kanilang mga sarili. Okay? Na-resolve ko to dahil meron akong mga resources. Kaya ko tong mga bagay na to dahil meron akong mga resources. Okay? Ang biblical peace, hindi po ganun kabaliktad. It's more on spiritual peace. Bakit? Kasi yung biblical peace, haharap ka sa Diyos ng may kapayapaan, confident. 'Di ba? Haharap ka sa Diyos na alam mo, ikaw ay kilala ng Diyos. Or haharap ka sa Diyos dahil alam mo, meron kang Holy Spirit na nakatatak sa forehead mo. O kaya, yung meron kang balabal na kulay puti na umaharap ka sa Diyos. Maliwanag? Okay? That is spiritual peace. That is biblical principles of peace. Sa pamamagitan niya, meron tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nino ng ating Panginoong Hesus. Diba? No one's come to the Father except through Jesus Christ. Kaya sinasabi, direct ako sa Diyos. Okay, hindi ko kailangan ng Kristo kasi direct ako sa Diyos. Hindi po. Ang Diyos po ang namagitan sa atin at sa Diyos. Ang Panginoong Hesukristo po ang namagitan para po sa atin. Malinaw po yun, okay? Hindi ka kayang harapin ng ating Diyos kung wala kang Kristo sa buhay mo. Bakit? Ang dugo lamang ng ating Panginoong Hesus ang kaya maglinis ng ating mga kasalanan. Ang dugo lamang ng ating Panginoong Hesus ang kayang magligtas sa ating mga kasalanan. Sa pamagitan po ng dugo ng ating Panginoon Hesus, meron tayong kaligtasan.
natanggap natin ang regalo ng Diyos. Okay? So, hindi lang yung kapayapaan. Okay? Bakit payapa ako? Di ba? Dahil, meron kang kaligtasan. Role of faith sa buhay natin. Na-experience natin yung peace. Di ba? Ang sabi sa Hebreo 11 verse 1 to 3. Tingnan natin. Hebreo 11 verse 1 to 3. Okay? Mano-mano tayo ngayon. Tingnan natin kung alam nating buklatin yung ating mga Biblia. Hebreo 11 verse 1 to 3. 11 verse 1 to 3. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalulugdan ng Diyos ang mga taong nung una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Verse 3, dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. We're talking about sa mga nakikita lang natin visually. Minsan nagdedesisyon tayo sa buhay natin dahil nakikita natin visually na yan siya, okay? All I have to do is para may mga steps tayo na makuha yon. Well, gaano kalaki ang ating pananampalataya? Nanalangin tayo na makukuha natin ang ating mga pangarap. Well, visually makikita natin yun kasi may mga steps tayong gagawin. 'Di ba? Pero tignan natin, ano ba yung nakikita natin, yung visual na nakikita natin o yung gumawa nung nakikita natin? Oh, 'di ba? Ang Diyos, sa Diyos po tayo tumingin. Okay? So, biblical passages that describe God as our source of peace, ang Diyos, 'di ba? Sa Philippians 4:7, alam niyo po, paano ko ba huhugutin ang peace sa buhay ko? Ang dami kong problemang dumarating. Well, it's time to realize na hindi ka excuses o hindi ka excuse sa mga bagay na daranas ka ng kahirapan sa buhay. Hindi ka excuse. Hindi po tayo excuse. Hindi po ako excuse. Sa katotohanan po ngayon, kailangan ko ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. 'Di ba? Maraming mga pagkakataon sa buhay natin na kailangan natin ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ano kung may mga bagay sa buhay mo na dinaranas mo ngayon at wala kang magagawa? Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Pero kapag pinagkatiwala mo ang problema mo sa Diyos, kapayapaan po ang nararanasan natin. Philippians 4:7. Saan yung Philippians na yan? Philippians 4:7. Okay, 4:7 sabi dito. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 'Di ba? Ang kapayapaan ay nakukuha natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kung mayroon kang Kristo sa buhay mo, walang problema na hindi mo malalampasan. Walang problema na hindi mo kayang solusyonan. Walang problema na mabigat sa iyo. Mabigat man yan, tutulungan kang pasanin ng ating Panginoong Jesus. 'Di ba? Characteristic of peace including inner calm, tranquility. Ano ba sabihin ng tranquility? Calm, okay? Sino dito kapag meron kang hindi mo sasabihin sa kanya na, Lord, kung kailan ako sumunod sa iyo ay para bang dumaranas ako ng problema. God's sovereignty. Di ba na-share ko last time na nag-share ako ng Word of God? Ang teacher, hindi yan tahimik kung hindi yan nagpapa-exam. Di ba?
ginagawa ng mga estudyante, nag-iingay, hindi nila alam, kailangan nilang i-take yung test. Yung estudyante, iyak ng iyak, hindi niya alam. Kailangan niya palang tumingin sa blackboard and tignan yung instruction. Nakalagay doon, trust in the Lord. Well, that's life. May mga problema sa buhay natin na iiyak ka, pero hindi ka lagi nakasubsob sa desk. Like, you always murmuring or something like that, na lagi ka nagtatampo sa Diyos. Just look up at makikita mo doon, trust in the Lord. Di ba? At alam mo yun, para bang isa sa mga data nakalagay dito, forgiving others and let go of bitterness, sa Matthew 6:14-15. Basahin nga natin to. Matthew. Okay, nasaan ang Matthew? Nasa first book of the New Testament. Okay? Kita nyo? Mana-mana tayo ngayon. Di ba? Internet, Google, mano-mano. Ayan, oh. Di ba? Yung mga unang pastor, di ba? Sobrang mano-mano sila. 6:14, sabi dito, sapagkat kung ipinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. That's it. Okay? Well, to gain peace, para makita mo yung kapayapaan sa buhay mo, hindi mo isiping talo ka. Hindi mo isiping agabyado ka. Hindi mo isiping parang lugi ako dito. Okay? Pansinin nyo. Kung sino yung isang tao na, alam nyo ba si Peter Tanchi? Siya ang founder ng CCF. Okay? Isang gabi, meron siyang Bible study. Iniwan niya yung kanyang family. And then merong pumasok sa bahay nila. Wala silang mag-asawa doon. And then na-rape yung anak niya. I think 5 intruder yata yung pumasok and then ni-rape yung anak niya. Wow. Alam nyo, ang sabi ni Peter Tanchi, pinapatawad ko na kayo. Hindi niya inisip na lugi ako, kailangan magbayad ka ng kasalanan mo. Okay? Alam niyo yung kapayapaan na nakuha niya that time. Ang sakit nun. Pero dahil yung principles ng Diyos, forgiveness, in-imply niya sa buhay niya, nagkaroon siya ng kapayapaan sa buhay. At binless siya sa ministry niya. Yung anak niya na na-rape, ngayon ang ganda na ng buhay, nag-let go na. Ang sabi ng anak niya, dahil tinuruan niya ng Word of God, everything happen, works together for good. Imagine, ni-rape ka ng 5 or 6 na intruder, tapos sasabihin mo, everything happen, work together for good. Wow. Saan ka pa? Ang principles ng God, lagi kang magpapatawad. Lagi kang magbibigay. Lagi kang magpo-forgive. Kapag may mga circumstansya sa buhay mo na kailangan mo mag-calm, dapat, pero hindi mo nagagawa, lagi kang high blood. Okay, minsan, yun yung nagiging natural reaction yung gesture natin, okay, na nag-react tayo kaagad. Bakit kaya? Okay, kasi yung inner reaction natin, yun wala kang peace, okay? Kaya kapag may nangyayari, lagi kang nagre-react ng, alam mo yun, hindi mo, nakikita mo na lang ito na yung nangyari kasi nag-react ka, okay? So, tranquility is you always calm. Lagi kang relax, okay? And,
meron kang freedom from fear and anxiety. Okay? Pwede ka palang maging malaya sa mga bagay-bagay na kakaharapin mo kung mayroon kang peace. Bakit peace lang nagiging malaya ako? Bakit nagtiwala lang ako sa Diyos parang may freedom na ako? Well, that's all about God. 'Di ba? That's all about Jesus. Wala kang kayang haraping bagay na mga may hirap kung meron kang Diyos. 'Di ba? Confidence and trust in God. Proverbs 3:5-6. Sa Diyos ka magtiwala, blah blah blah. Alam na natin 'yun, buong 'di ba? So, it's all about trusting God. It's all about following God. It's all about kung paano ka mag-hold on sa Diyos. Okay? And we must practice of peace. I mean, kailangan natin i-practice yung peace sa buhay natin. Okay? Bakit? Paano? Paano mangyayari yun? Paano natin may pa-practice yung peace? Well, lagi tayong araw-araw, lagi tayong maging mapayapa. Lagi tayong mag-nourish ng ating mga spiritual na buhay. Lagi tayong manalangin. Lagi tayong mag-praise and worship. Lagi tayong mag-encouragement sa bawat isa. Okay? Prayer and meditation. Trusting in God's sovereignty. I mean, lahat ng pinagkaloob ng Diyos na mangyayari pagkatiwala mo sa Kanya. Tayo nga, hindi naman tayo karapat-dapat na patawarin ng Diyos, pero pinatawad tayo ng Diyos once na kapag tayo ay lumapit at nag-accept na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Siya ay matapat na magpapatawad sa buhay natin. Alam nyo, i-encourage kong bawat isa, even me, I'm talking to myself, okay? Prioritize natin yung kapayapaan sa buhay natin. Prioritize natin kung paano tayo magiging kampante sa buhay natin. Bakit? Kasi mahalaga po yun. Hindi mo lang alam na meron kang Jesus, subalit kung hindi mo naman ini-imply sa buhay natin yung Diyos sa buhay natin, wala rin po yan. Okay? Conclusion, kapayapaan ang sumasa atin. Kapayapaan ang sumaatin, kapayapaan ang iniiwan ng Diyos sa buhay natin. Let's seek God, let's seek Jesus. Kasi yun ang nagiging paraan para tayo maging payapa sa buhay natin. Lagi tayong magtiwala sa Diyos kasi siya ang source ng kapayapaan sa buhay natin. That's it. Okay? Wala akong points. Ano bang points ko? Hanapin ang kapayapaan. Kapag nahanap na natin ang kapayapaan, imply natin sa buhay natin. Okay. Pangalawa, saan mo hanapin ang kapayapaan? Ay di hanapin mo ang Panginoong Hesus kasi siya nagbibigay ng kapayapaan. Di ba? Pangatlo, ano ba? Okay, lagi tayong magtiwala sa Diyos. Imply natin yung peace sa mga mahihirap na bagay and accept the sovereignty of God in any circumstances na kakaharapin natin sa ating buhay. Yun lang, okay? Kapayapaan ang sumasa atin. Okay? Kapayapaan ang sa atin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus.